Sa Mark chapter 3 verses 13 to 19 ay atin matutunghayan na si Jesus ay aktibong nagpapatuloy sa kanyang ministeryo na umaakit sa pagsunod sa kanya ng napakaraming mga tao. Ito ay sa dahilan na kanilang nadidinig ang makapangyarihang pangangaral ni Jesus at mga mahimalang kanyang nagagawa. Gayunpaman, galit at hinahamak siya ng mga pinuno ng relihiyon dahil sa pagbabaliwala ni Jesus ng kanilang mga tuntunin at paglalahad ni Jesus sa kanilang mga pagkukunwari. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, si Jesus ay gumugol ng ilang panahon sa pakikiniig at pananalangin sa kanyang Ama sa langit bago pumili ng ilang mga kalalakihan upang maging kanyang mga kinatawan sa nawawalang tupa ng Israel. Ang talatang binasa natin kanina ay makabuluhan dahil binibigyan din ito na ang sinumang tatalima at susunod sa kanyang tawag ay magagamit niya. Ang mga lalaking pinili ni Jesus bilang kanyang mga disipulo ay nagbibigay ng pag-asa maging sa ating kasalukuyang panahon sa mga ordinaryong individual na tulad natin ay pwede palang magamit ng Panginoon. Itinatampok din ng mga talata ang mga pagpapalang kalakip ng pagpili sa 12 disipulo. Again, our study for today ay mayroon muling 3 mahalagang points and mga sub-points. Ang unang mahalagang point ay makikita natin at mababasa sa verse 13. Ang Panginoon. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Sinasabi ng talata na si Jesus, katulad ng ating makikita sa buong panahon ng kanyang ministeryo, ay may mga panahon na siya ay umaakyat ng bundok upang makipagniig sa Diyos Ama at manalangin. Sa pagkakataong ito, ipinagpray niya ang kanyang pagtatalaga sa kanyang mga alagad upang sila later on ay kanyang magiging mga representative sa buong bayan ng Israel at maging sa kaduluduluhan ng daigdig. Matthew chapter 28. Ang pagkakataong ito ay masasabi nating isang panahon ng pakikiniig o communion. Buong gabi siyang nagdarasal. Hinahanap ang kalooban ng Ama para sa mahalagang desisyon na kanyang gagawin. Binibigyan din nito ang aral na ang panalangin ay napakahalaga, maging kay Jesus, at nagpapaalaala sa atin na ating pangangailangan hanapin ang kalooban ng Panginoon sa pananalangin. Bilang mga mananampalataya, mayroon tayong pribilehiyo ng pananalangin at nangako ang Diyos na diringgin at sasagutin ang ating mga panalangin. Sinabi ni Jesus sa Matthew 7 verse 7 ang ganito, "Ask and it shall be given you, seek and you shall find." When you are sincerely striving to obey God's commandments, He will give you answers to your prayers, and you should be ready to receive them. Why? Because in Proverbs chapter 15 verse 29, God heareth the prayer of the righteous. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng mga pangyayari, ngunit ito ay tungkol sa pakikisama at pakikipag-isa sa Diyos. Ang paggugol ng oras sa kanyang presensya ay nagpapahintulot sa atin na iayon ang ating mga iniisip at ninanais sa kanyang kalooban. Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya naman, hinihikayat tayo ng talata na maging mga tao na parating nananalangin
lumuluhod tuwina at kinakatagpo ang Diyos sa kanyang trono ng biyaya. Ang pag-akyat sa bundok ni Jesus ay hindi lamang panahon ng pakikipagniig o pakikipag-commune with God in prayer, but also ito ay isang panahon ng soberanong pagpili. Sa talatang ito, pumili si Jesus ng 12 lalaki mula sa maraming tao na sumusunod sa kanya upang maging kanyang mga alagad. And later on, 11 sa kanila ang tinawag na maging mga apostol. At binigyan ni Jesus ng otoridad na maging kanyang mga representative na magpatuloy na mangaral ng kanyang mabuting balita sa sangkatauhan. Ang dahilan kung bakit pinili ni Jesus ang mga partikular na lalaking ito ay hindi dahil nagtatagalay sila ng anumang natatanging katangian o kakayahan, ngunit dahil lamang sa ito ang soberanong kalooban ng Diyos. Sa sandaling ito, makikita natin na sila ay tinawag ni Jesus at agad silang tumugon at sumunod sa Kanya. Tinawag sila ni Jesus una sa kaligtasan at nang tumugon sila sa pamamagitan ng pananampalataya, binago ni Jesus ang kanilang mga buhay. Ikalawa, tinawag niya sila upang ipangaral ang kanyang mga salita. Ito ay isang malaking karangalan na pagkatiwalaan ng gawain ng pagpapahayag ng kanyang mensahe. Ang bawat mananampalataya sa ating panahon ay tinatawag din naman na maglingkod sa Kanya sa ilang kapasidad. Nagkaloob si Jesus ng mga spiritual gifts sa bawat individual na mananampalataya at may tiyak na layunin para sa kanila sa katawan ni Kristo. 1 Corinthians chapter 12 verses 8 to 10. Sa makatuwid, hinihikayat ang bawat isa na hanapin at tuklasin ang mga kaloob na bigay sa atin ni Jesus para sa ating paglilingkod sa Kanya. Maaaring pumili si Jesus ng ibang paraan upang maisakatuparan ang kanyang gawain sa lupa. Ngunit pinili niya na magligtas at lumikha ng mga pangkaraniwang tao tulad ng mga naunang mga alagad at tulad natin upang matupad ang kanyang kalooban. He has chosen us, and His call remains steadfast. Romans chapter 11 verse 29. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. This passage urges us to engage in His service and fulfill the purpose for which He has called us. Ang ikalawang mahalagang punto sa ating teksto ay pinapahayag naman sa mga verses 14 at 15. Ang misyon. Sinasabi sa atin ng dalawang talatang ito kung ano ang inaasahan ng Panginoong Diyos na gawin ng mga taong Kanyang tinawag. Ang dalawang talatang ito ay nagtatag ng isang huwarang pattern ng ministeryo na nagpapatuloy hanggang sa araw na ito. Pinakikita rin ng mga talata ang kahalagahan ng pagbibigay prioridad sa ministeryo o gawain na pinagkatiwala sa atin na hindi natin dapat baliwalain. Ang misyong ito ay kalakip ang pangangailangan ng mga mananampalataya na maging isang disciple. Verse 14. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Itinatampok ng mga katagang ito ang unang prioridad ng bawat disipulo, ang makasama si Jesus. Tinawag ng Panginoon ang mga lalaking ito na sumunod sa Kanya sa isang relasyon na personal. Nais ni Jesus na ituro sa kanila ang Kanyang mga daan at paraan, at nangangailangan iyon ng pagiging malapit. Nais niyang matuto sila sa Kanya at nangangailangan iyon ng pagiging malapit. Nais niyang sanayin sila to be His disciple
o follower at nangangailangan iyon ng pagiging malapit na paglakad na kasama ni Jesus. Ang pagiging kasama ni Jesus ay dapat ang unang prioridad sa buhay natin. Kung gusto natin maging katulad niya, kailangan nating gumugol ng oras kasama siya. Kung maglilingkod tayo sa Kanya, tulad ng nais niya, dapat tayong maglaan ng oras sa Kanya. Walang kasing halaga sa buhay ang oras na ginugol kasama si Jesus. Ang oras na ginugugol mo sa Kanya sa pananalangin ay mas mahalaga kaysa lahat ng ginto sa mundo. Ang mga oras na ginugol sa pag-aaral ng Kanyang salita ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga diamante sa mundo. Ang oras na ginugugol na kasama siya habang naglalakad ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan ng sansinukob. Walang mahihahambing sa pagiging malapit na kasama ni Jesus. Nangako si Jesus na maaari tayong maging malapit sa Kanya. James chapter 4 verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kaya't sa umagang ito mga kapatid, stop holding back and get really close to Jesus and learn from Him. Walk with Him and start living for Him. Ang misyon ding ito ay kalakip ang walang takot na paghahayag. Tinawag ni Jesus sa mga lalaking ito upang mangaral. Ang ibig sabihin ng salitang mangaral dito ay kumilos bilang isang tagapagbalita at ipahayag ang mensahe ng hari. Pinili ni Jesus ang mga kalalakihang ito upang ipaabot sa buong bansa ng Israel ang mensaheng ito. At ito ang laman ng mabuting balita na kanilang dapat ipahayag. That God sent His Son into the world to be the Savior of sinners. It was a message of hope, peace, and blessing. The disciples were to take this message to the people and call them to come to Jesus. Napakadakila at napakataas ng tawag na kanilang natanggap. Alam naman natin na hindi lahat ay tinawag upang maging mangangaral. Bagaman madami ang nagsasabi sa ating panahon na sila ay tinawag ng Diyos upang maging isang mangangaral, ngunit ang katotohanan ay sila ay tinawag ni nanay o ni tatay, ni lolo o ni lola. Ang iba naman ay tinawag ng kanilang simbahan. Malalaman mo kapag tinawag ng Diyos ang isang tao upang maging isang mangangaral, pagkat may ilang mga palatandaan ng ating makikita. Una, siya ay bibigyan ng kasipagan ng Diyos na mag-aral ng salita ng Diyos at pagkakalooban din siya ng makalangit na pangunawa upang maipaliwanag ang mga katotohanan ng Bible. Ikalawa, siya ay gagamitin ng Diyos upang pakainin ang kanyang mga tupa sa tamang paraan. Pagpapakain ng may nutritional value. Ibig sabihin, maituturo niya ang salita ng Diyos in a systematic way upang sa katagalan lalaki at titibay sila at matututong kumain mag-isa. At ikatlo, ang kanyang pangangaral ay magiging mabunga at makapagdadala ng kaligtasan sa mga makasalanan. At gayon din, pag-unlad sa pananampalataya at pagkakilala kay Kristo sa kanyang mga tagapakinig. Now, while God only calls some to be preachers or teachers, He calls all His children to be witnesses. When He saved you, He placed His Holy Spirit within you and gave you a testimony and commissioned you to share it. Acts chapter 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya
Kahit na hindi ka nakatatayo sa likuran ng isang pulpito at nagpapahayag ng isang sermon, maaari mo pa ring ipangaral, ibahagi ang ebanghelyo sa maraming kaparaanan. Again, aking uulitin, sa dami ng ating mga short gospel video messages at mga video gospel mashup na available sa YouTube, you can still be a witness by sharing it to others through your messenger and your Facebook account. Kaya wala na kayong magiging dahilan pa para hindi ma-share ang gospel at salita ng Diyos sa iba. Ang mission ding ito ay makikitaan ng kapangyarihan. Verse 15. Sila ay bibigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ang preaching o teaching ministry ng mga kalalakihang ito ay pinatotohanan ng mga himala, pagpapagaling sa may mga sakit at pag-cast out ng mga demonyo at mga masasamang espiritu sa mga sinasapian. Makikita natin yan sa aklat ng mga gawa. Ang kapangyarihang ito ay tinatawag na mga sign gifts. Binibigyan sila ng kapangyarihang ito upang patunayan sa mga tao na ang kanilang ministeryo ay nagmula sa Diyos. Alam ng mga tao na si Jesus ay isang manggagamot at siya ay may kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at masasamang espiritu sa mga taong sinasaniban. Nang dumating ang panahon na ang mga disipulo na ang nangaral na may kalakip na parehong kapangyarihan, alam ng mga tao na totoo ang kanilang mensahe at sila ay tunay na mga tagapaglingkod ng Panginoong Hesukristo. In our day, we do not have those same sign gifts in doing our ministries any longer. Oo, some people on TV and elsewhere claim to be able to heal and do miracles, but they are charlatans, fake healers, and liars. If they can heal, let them follow the New Testament model and heal whoever they meet that needs healing, like what Jesus and the apostles did. John chapter 5 verses 1 to 10 at gayon din sa Acts chapter 3 verses 1 to 9. Ang tunay na mangangaral ni Kristo ay hindi kailangan magpakita pa ng mga sign gifts. Why? The sign gifts were designed to speak to the Jewish people to let them know that their Messiah had come. 1 Corinthians chapter 1 verse 22. For Jews demand signs and Greeks seek wisdom. 1 Corinthians chapter 14 verse 22. Ganito naman ang sinasabi. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang himala para sa mga hindi sumasampalataya at hindi para sa mga mananampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos ay himala para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga di mananampalataya. Today, our message is validated o pinagtitibay ng mga binagong buhay ng biyaya ni Jesus. Every time an alcoholic or a drug addict is set free, God validates His message. Every time a marriage is put back together, God validates His message. Every time a Redeemer saint of God can stand and give testimony to the life-changing, life-saving power of the Lord Jesus Christ, He validates His message. I am saying that we are seeing greater miracles today than the disciples were able to perform. Every time we meet, even online, every morning when we rise, every day that we live is a powerful demonstration of the power and presence of our God. Ang ikatlong mahalagang punto sa ating teksto ay mababasa natin sa mga verses 16 to 19. Ang mga kalalakihang tinawag. Ang mga huling talata ng ating teksto ay nagsasabi sa atin ng mga pangalan ng mga lalaking pinili ni Jesus na maging kanyang mga disipulo.
Sa katotohanan, ang bawat isa sa mga lalaking ito ay karapat-dapat sa isang hiwalay na pag-aaral. Ngunit dahil sa kakulangan natin ng oras, hayaan na lang natin na makontento na tayo sa pagkuha lamang ng mga pinakasimpleng katotohanan tungkol sa kanila. Ang kanilang mga pangalan. Ating talakayin ang listahan ng mga pangalan. Unahin natin si Simon. Ito ang kanyang Hebreyong pangalan, na ang kahulugan ay bato o maliit na bato. Ngunit binigyan siya ng Grekong pangalan ni Jesus na Pedro, na may parehong kahulugan. Siya ang masasabi nating leader ng grupo, sa dahilan na siya ay outspoken and opinionated. Sinasabi ang kanyang mga nasa sa isip at mga paniniwala. Siya ay isang mangingisda at mayroong pamilya. He failed the Lord in a very public manner, but he humbled himself and was restored. He was used by the Lord in a mighty way in the early church. Susunod, si Santiago. Siya din ay isang fisherman. Siya ay bahagi ng tinatawag na Lord's Inner Circle. Siya at sina Pedro at Juan. Sila ay laging magkakasama nang buhayin ni Jesus ang anak ni Jairus. Nang si Jesus ay nananalangin sa Getsemani. Magkakasama din sila when Jesus was transfigured sa isang bundok. Tulad ni Pedro, siya rin ay isa sa mga leader ng early church. Naglingkod bilang pastor din sa Jerusalem. He was the first of the apostles to be put to death for his faith in the Lord Jesus Christ. Si Juan, ang kapatid ni Santiago, also a member of the inner circle. Siya ay kilala sa tawag na beloved disciple. He too was a mighty influence in the early church, writing 5 books of the New Testament. Si Juan ang natatanging apostol na hindi pinapatay dahil sa kanyang pananampalataya. Ngunit siya man ay nakaranas ng pag-uusig. Ikinulong at sa huli itinapon sa isla ng Patmos na kung saan niya naisulat ang aklat ng pahayag o ang Book of Revelation. Ang magkapatid na Juan at Santiago ay binigyan ng palayaw na Sons of Thunder, hindi dahil sila ay mga anak ni Thor ng Marvel Comics, kundi dahil sila ay may mainiting tempers at minsan ay nais nilang ipanalangin na sunugin ng apoy mula sa langit ang isang village nang ayaw silang tanggapin kasama si Jesus. Luke chapter 9 verses 52 hanggang 56. Nagalit din minsan ang iba pang mga alagad sa kanilang selfish request kay Jesus na once maitatag ng Panginoon ang kanyang kaharian dito sa lupa, ay mayroon silang magandang posisyon o kalalagayan kaysa sa iba. Mababasa natin yan sa Mark chapter 10 verses 35 hanggang 40. Si Andres, siya ang kapatid ni Pedro. Siya rin ay isang fisherman bago siya nakakilala kay Jesus, at sa tuwinang babanggitin siya sa mga aklat ng Ebanghelyo, lagi siyang may dinadalang tao kay Jesus. Masasabi natin siya ay isang evangelist. Naging isang makapangyarihang patotoo din si Andres ng ating Panginoong Jesus. Si Felipe naman, walang masyadong sinasabi ang Bible tungkol sa kanya. Siya ay tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya. John chapter 1, 43 hanggang 45. Matapos siyang tawagin ni Jesus, agad niyang pinuntahan at isinama kay Jesus ang kanyang kapatid na si Bartolome, na kilala rin sa pangalang Nathaniel. Sinasabi sa John chapter 1 verses 45 at 46 na medyo may issue siya sa kanyang pag-uugali. He was a bit prejudiced o nagtatangi siya. Ngunit siya naman ay honest at mayroong malalim na religious conviction. John chapter 1 verse 47. Si Mateo,
nakilala rin sa pangalang Levi, isang tax collector ng mga Romano. Isang controversial choice at no doubt kinamumuhian ng maraming tao. Mark chapter 2 verse 14. Sa kabila ng kanyang background, siya ay tinawag ng Panginoon sumunod sa kanya at tuluyang nabago ang kanyang buhay. Siya ang sumulat ng Gospel according to Matthew. Si Tomas, ang alagad na tinawag na the Doubting Apostle. But he was willing to accept the truth when he saw personally the risen Savior. John chapter 20 verse 28. Si Santiago, na anak ni Alphaeus. Walang sinasabi ang Bible tungkol sa alagad na ito. Si Thaddeus, muli tahimik ang Bible sa pagpapakilala sa alagad ding ito. Si Simon na makabayan, isang revolusyonaryong Hudyo na masasabi nating may pagnanais to overthrow the Roman government. He was probably idealistic, radical, outspoken, and fearless. At huli, si Judas Iscariot. Siyang nag-iisang tinawag na sumunod na nagmula sa Judea. Siyang treasurer ng grupo, ngunit siya ay nangungupit sa kaban at kuripot. John chapter 12 verses 5 and 6. Judas was never truly saved and would eventually betray Jesus into the hands of the religious Jews for 30 pieces of silver. Matthew chapter 26 verses 7 to 15. He hanged himself and died lost and went to hell. Marami ang nagtatanong bakit pinili ni Jesus ang lalaking ito. Ang malinaw na kasagutan diyan ay Judas had a role to play and he played it perfectly. His sins, his hypocrisy, and his betrayal by his own choice were all part of God's redemptive plan. Isang napakahalagang aral ang ating matutuhan sa kanyang buhay. It is possible to look saved and act saved and not be saved at all. It is possible to be deceived in your salvation. That is why you need to heed the words of the Bible. 2 Peter chapter 1 verse 10. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. At ngayon, atin tingnan ang kanilang kalikasan. Sa kabila ng pagiging mga makasalanan at mga kahinaan at kakulangan sa maraming bagay ng mga lalaking ito, sinasabi sa atin ng ating aralin na tayong lahat ay tulad din nila. Anuman ang ating kalagayan ngayon, kung tayo ay susunod at tatawag kay Jesus, kanya tayong magiging kasangkapan sa pangangaral at pamamalita ng mabuting balita ng kaligtasan kay Jesus at pagpapalaganap ng kanyang kaharian dito sa lupa, habang ating inaantay ang kanyang maluwalhating pagbabalik. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed, ang masaganang pagpapala at ang di masukat na pag-ibig at biyaya ng Panginoong Diyos kay Kristo Jesus at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman.